Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Senator Amy nakipag-usap na kay Baste regarding dun sa pagbanat sa kanya. At may tiwala pa ba yung mga Duterte kay Amy Marcos? Ngayong inamin niya na nagkamali siya. Yan guys. Kasi nga naman guys, ang problema kasi dito kay Amy, di ba na-interview siya na sinabi niya na naintindihan ko si Baste, sabi niya nag-sorry na. Di ba? Nag-sorry na. Ikaw ba naman, ikukulong yung ate mo tsaka yung tatay mo, di ka ba naman magagalit, sabi niya. Pero tinutukoy pala ni Baste guys, hindi pala yung pagre-resign o pinare-resign, di ba? Ni Baste itong si President Marcos na sinabi niyang tamad ka. Di ba? Wala kang pagmamahal sa bayan. Mag-resign ka na lang. Kasi yun pala yung sinasabi ni Baste na hindi na yun binabawi. So akala nitong si Amy na yun ang sinasabi niya. Kaya nga, di ba, parang nadulas nga siya na nung sinabi niya ikaw ba naman, sabi niya, makukulang ate mo tsaka yung tatay mo, di ba? So, ibig sabihin, sa ICC yun. So, siguro, nag-uusap-usap sila regarding sa ICC, tapos, nung na-interview siya, siniwalat na. Kaya nga sabi ni Baste, di ba? Sabi ni Baste, Madam, lilinawin ko lang. Sabi niya, di ba? Naawa lang ako sa'yo. Hindi niya binabawi na pinare-resign niya itong si BBM. At sabi niya, tigil-tigilan mo na panggagamit sa amin. So, yun guys. At ngayon, naglabas na nga ng statement itong si Super Ate Amy. So, yun guys, basahin lang natin. Nagkausap na kami. Na tinutukoy niya si Baste. Okay na. Parang may gustong nag-away kami. Sabi niya, may gustong nag-away kami. Buti at nakapag-usap na kami at hindi ko na ikukwento. So yun guys, parang hugas kamay pa siya, di ba? Parang kasalanan pa ng mga tao. Kagaya natin na binlog natin, ayon lang naman sa interview niya, di ba? At ayon lang din sa sinabi ni Baste. Pero sinasabi niya ngayon, parang daw may gustong pag-awain lang sila. Eh, malinaw naman sinabi niya, di ba? Malinaw naman sa interview sinabi niya. At ganoon din kay Baste, malinaw naman na binabanatan siya ni Baste. So ngayon guys, dahil ba nakausap na sila, okay na to? Sa tingin nyo guys, may tiwala pa ba yung mga Duterte sa kanya? Baka kasi sinasabi ng iba, baka spy lang to ni Marcos kasi nga dahil kapatid pa rin niya si BBM, di ba? Tapos nandun siya sa mga Duterte. Although nagsabi naman siya, talagang diehard supporter siya ni Duterte, di ba? Sabi niya, kahit ako na lang mag-isa, susuportahan ko ang Duterte. Kaso, siyempre, binanatan sa ni Baste. Baka, kasi guys, ang narrative kasi nitong si Amy, gusto niya, magalit lang ang mga Duterte kay Romualdez tsaka sa First Lady. Pinoprotektahan niya si BBM na sabi niya, wala siyang kinalaman dyan, di naman siya involved dyan eh. Parang ganun na lumalabas. Pero, iba yung nasa isip ng mga Duterte, hindi. Alam ni Baste, alam ni BBM yan, mga nangyayari. Kagaya, di ba, ng confidential fund. Nung tinanggalan siya ng confidential fund, nagsalita ba si BBM? Wala naman, di ba? Hindi naman na pinagtanggol. Pinabayaan lang niya hanggang sa talagang nawala na sa budget yung 650 million na hinihingi ni itong si Inday sa kanyang confidential fund. So siguro napag-isip-isip nila, tinitingnan nila yung mga kilos niya, mga galaw niya, di ba? Yung mga sinasabi ni Amy na kung dapat pa bang pagkatiwalaan. Ang problema ni Amy ngayon, di ba? Nagagalit sa kanya yung mga Duterte loyalists at saka yung mga mismong Marcos loyalists kasi nga hindi nila alam kung saan siya papanig. Ano ba, Senador Amy? Sa Duterte ka ba o sa Marcos ka, sa kapatid mo? So, kaya ngayon, dahil nga sinasabi nila na namamangga kasi ito sa dalawang ilog, baka mawalan pa ng tubig. Hindi na siya makakatakbo sa 2025. Kasi di ba, kung di siya iboboto ng Marcos loyalists at ng mga Duterte loyalists, paano siya ngayon? Diba? Kasi walang malinaw sa stand niya. Although sinabi niya sa Duterte siya, pero siyempre hindi maalis ang mga tao
na kapatid pa rin niya si BBM. 'Di ba? Lamang pa rin ng dugo kaysa sa tubig. Kaya baka yun ang sinisilip ng mga Duterte o nakikita nila. Siyempre, kaya sabi natin guys, pag nag-uusap-usap sila ng pamilya, wala si Ivy, baka sinasabi nila na o baka spy lang to, o baka hindi natin mapagkatiwalaan. Kaya siguro bumanat na itong si Baste. So tingnan natin sa darating araw guys, kung ano pa yung magiging ano ng relasyon nila. Kasi pero sa ngayon, yung nakikita ng tao, na naiipit na si Amy Marcos. Kasi hindi nga malaman kung sa Duterte siya o sa Marcos siya sa kanyang kapatid. May nag-iisip na spy siya, di ba? May nag-iisip naman trader siya sa mga Marcos. So, mabigat. Di ba? Re-electionist pa naman siya sa 2025. So, pag nabwisit ng mga tao, baka walang bumoto sa kanya ng mga Marcos loyalists at mga Duterte. So, abangan natin guys. Nag-usap na daw sila ni Baste. Alam naman natin mga Duterte, hindi tumitigil lalo na kung patuloy ang pagbanat din sa kanila at panggigipit na sinasabi daw nila. So maganda to guys, tingnan natin kung ano pang posibleng mangyari sa kanila na gaya ng sinasabi ko, ito yung unity na inisip natin noon na magbibigay ng solusyon sa ating bayan pero ngayon, sila lang yung nagbabangayan. Alright, so ganito lamang po guys, mga nyo susunod ko vlog. Thank you very much.